nag-recant ni Sergeant Orly Gutesa dun sa testimony niya kung saan nag-allege po siya na nag-deliver daw po siya ng mali-malitang pera sa mga bahay daw po ni former Speaker Martin Romualdez. So para po sa mga hindi nakakakilala sa kanya, si Sergeant Gutesa po, siya yung tawagin na lang po natin quote-unquote star whistleblower kasi siya po yung nagpasimula nung mga allegations talaga tungkol sa maleta. Tapos after po nung nag-testify siya sa Blue Ribbon, dun na lumabas sila Attorney Baligod at yung 18 soldiers, 18 Marines, 18 cargadors. Depende na lang po sa inyo kung ano yung gusto nyong itawag sa kanila, na ngayon ay 14 na lang after po nung kay Sergeant Gutesa na testimony. So in summary po, ang nangyari ngayon ay nag-recant nga po siya. Then 2 days ago po, si former Speaker Martin ay nag-submit ng counter affidavit niya. Tapos pinapa-dismiss na niya yung case, yung pending plunder case po niya, corruption case sa ombudsman, kasi significant daw, yung legal theory nila, significant daw or malaking bagay daw po yung testimony ni Sergeant Gutesa. So since nag-recant siya, therefore dapat ma-dismiss na. And aside from that daw po, may 25 witnesses naman daw si former speaker na magpapakita daw talaga na inosente siya at wala siyang involvement dun sa flood control corruption case na currently pending against him. And then yung Office of the Ombudsman naman nagsabi na despite the recantation ni Sergeant Gutesa, ay meron naman daw po silang 28 witnesses na nakaantay din na posible daw nilang gamitin against Speaker Martin. So ngayon po, yung very interesting legal question talaga natin is whether or not para lang ba talaga yung basketball, yung ebidensya or mga testimony ng witnesses, whether or not padamihan lang ba talaga yan ng puntos, which in this case 28 daw yung sa ombudsman, tapos kay Speaker Martin 25 naman daw yung meron siya. So very interesting po yan. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan, mga kasimor, at yan po ang video natin for today. Okay, so before po tayo mag-discuss ay ipapakita ko po muna yung pinaka nagsimula kung bakit sabihin na lang nating mas mainit po yung flood control corruption case ngayon against former Speaker Martin. At dahil po kasi yun sa SONA ni PBBM, yung last SONA po niya, kung saan meron po siyang binanggit na hindi daw siya pangulo ng kanyang pamilya, kundi pangulo daw po siya ng Republika. So anyway po, ipi-play ko na lang po yung SONA para mas mag-gets nyo talaga. At magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. 1 taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Okay, so I think na-gets yun naman po yung pinaka-point ko, diba? So yung sinabi po niyang 1 taon na yung nakaraan, yun naman yung tungkol sa mahiya naman kayo. Tapos from mahiya naman kayo, ito naman po yung pinaka-latest today for this year, 2026, which is yung hindi ako pangulo ng aking pamilya, pangulo ako ng Pilipinas. Tapos sinabi din niya former speaker. So this is a showing na mukhang si PBBM po talaga ay naka-all out dun sa mga cases against former speaker Martin Romualdez na first kasi niya po yan sa mga hindi nakakalam, kaya po sinabi niyang hindi siya pangulo ng pamilya niya. Okay, so yan lang po ang gusto ko dito. Ngayon po may ipakita naman ako mga ilang pictures para mas magets nyo talaga itong context ng discussion natin, and of course para ma-update din po kayo sa latest update regarding this case. Okay, so like what I stated earlier, ito po yung pinaka-legal theory ni former Speaker Martin. Nag-file po siya ng counter-affidavit, supplemental counter-affidavit, August 21. And then yung pinaka-argument po nila, flood control link destroyed by Gutesa recantation. Kasi si Sergeant Gutesa nga, yung pinaka-star, quote-unquote star whistleblower, siya po yung nagpasimula nga yung lahat ng mga maleta. And then meron pa silang 25 other witness to support. Therefore, for former Speaker Martin, ay dapat lang daw ma-dismiss na yung currently undergoing ng preliminary
preliminary investigation sa ombudsman. Tapos nag-counter naman po sila Ombudsman Boying Remulla. Ang sinabi naman po nila, meron silang 28 uniformed witnesses versus Romualdez in flood control probe as it dismisses Gutesa recantation as no threat to the case. Okay, so with that said po, ang next question talaga natin is whether or not tama ba yung sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na no threat to the case yung pag-recant ni Sergeant Gutesa. So yung recant po pala in Tagalog ay pagbawi po ng testimonya kasi nga po ang sinabi ni Sergeant Gutesa at present ay hindi daw totoo yung mga pinagsasabi niya before dun sa Senate Blue Ribbon at pinilit lang daw po siya ni Senator Marcoleta and ni former Congressman Defensor. Okay, so anyway po ngayon pag-usapan naman natin yung mga legal principles regarding recantation or pagbawi po ng testimony. Okay, so una po i-discuss ko muna yung tungkol sa preliminary investigation para mas maintindihan ninyo. So when you say preliminary investigation, ang ibig sabihin po niyan ay wala pa talaga sa korte yung kaso. Kung hindi, nasa investigative body pa lang yan. May it be the prosecution service natin, yung mga prosecutors, or in this case, ombudsman po, yung Office of the Ombudsman, yung nag-iimbestiga. Tapos yung purpose lang po ng preliminary investigation ay to determine kung whether or not meron bang tinatawag na reasonable certainty of conviction. Tapos pag ma-determine nila na may ganong reasonable certainty of conviction, ay iaakyat yan nila ngayon yung kaso dun sa appropriate court, which in this case will be the Sandigan Bayan. So wala pa po talaga to sa korte pag preliminary investigation pa lang at hindi pa po to yung trial proper talaga na similar dun sa nakikita natin sa impeachment na may mga cross-examination of witnesses. So wala pa po talagang ganyan na nangyayari sa preliminary investigation. Okay, and when you say reasonable certainty of conviction po, ang ibig sabihin naman yan ay yung ebidensya po ng prosecution ay sapat para ma-establish yung essential elements dun sa krimen na ina-allege nila against the respondent. So in this case, dapat mapakita ng ombudsman na ebidensya nila ay sapat para mapakita yung unang-una talaga sa plunder, which is yung threshold na 50 million pataas. Tapos kung paano yun na-amass yung ill-gotten wealth ng respondent. So once mapakita po nila yun via their evidence, they can now file it to the Sandigan Bayan para yung Sandigan Bayan na ngayon mag-conduct ng full-blown trial to determine the credibility of the witnesses, authenticity of their evidence, their documents, and finally to establish po whether or not may guilt beyond reasonable doubt ba yung akusado. Okay? So medyo technical po yun, but please rewind na lang po kung medyo naguluhan kayo para mas maintindihan ninyo. Kasi alam ko yung general misconception din na pag nasa ombudsman, kaso na talaga yun. Pero hindi pa po yun, that is still preliminary and for investigation purposes pa lang to determine nga po whether or not kung ifa-file ba talaga nila sa korte. Kasi mas stricto na po kasi talaga sa korte. So kung hindi po kasi lumusot sa requirements sa preliminary investigation, ay mas lalong hindi po yun lulusot sa court proper na or sa case proper kasi there are stricter rules of procedure, rules on evidence pag nasa court proper na po talaga. So ngayon, with all that said, ipakita ko na po sa inyo yung jurisprudence tungkol sa mga recantation, pagbawi po ng testimony ng witnesses. You write the words. What if you could hear them as a song? Go to suno.com, switch to custom mode. Okay, so I actually explained this already in my Facebook page at sobrang haba po ng case title na to. So, ang gawin nyo na lang po kung gusto nyo to basahin din, isearch nyo lang tong GR number 205524, January 18, 2023. At ang relevant provision lang naman po natin is ito pong hinighlight ko. So, this is just a quotation or sinite po ng Supreme Court from old cases pa nila. So, basically, a legal principle po na inulit-ulit na nilang nang-discuss in relation sa pagbawi nga ng witnesses, ng testimony ng witnesses. So ito po, basahin natin. Mere retraction by a witness or by a complainant of his or her testimony does not necessarily vitiate the original testimony or statement if credible. So ibig sabihin po nito, itong first part, yung simpleng pagbawi ng testimony ay hindi yun siya mapapawalang bisa agad kung credible naman yun. Meaning kaya ma-sustain or mapanindigan nung prior testimony na yun, yung rules of procedure, yung requirements po na rules of procedure, which is yung pag-cross-examine at yung pag-determine ng genuineness, authenticity. Okay, and then yung next, the general rule is that courts look with disfavor upon retractions of testimonies previously given in court. The reason is because affidavits of retraction can easily be secured from poor and ignorant witnesses, usually through intimidation or for money or for monetary consideration. So kung makita po ninyo, hindi rin po pinapaboran ng korte yung mga pag-recant, yung mga bagong testimony kasi alam din nila na lalo na pag mahirap yung witness or galing sa not so favorable circumstances sa buhay ay
ay madali po sila ma-influensyahan, ma-intimidate via money or other benefits pa, 'di ba? So alam din po talaga 'yan ng korte kaya hindi siya pinapaboran. And then yung next, moreover, there is always the probability that they will later be repudiated and there would never be an end to criminal litigation. So itong part na to, ang sabi naman, pagpapayagan kasi na paboran agad porket nag-recant ay magkakaroon nung complications ngayon sa justice system natin kasi magre-recant lang na magre-recant pag nabayaran ng nabayaran. Yun po yung pinaka-simple term talaga niyan. Okay, and it would also be a dangerous rule for courts to reject testimonies solemnly taken before courts of justice simply because the witness who had given them later on changed their minds for one reason or another. This would make solemn trials as a mockery and place the investigation of the truth at the mercy of unscrupulous witnesses. To be sure, recantations made by witnesses must be viewed with utmost caution and circumspection because the motivations behind them may not necessarily be in consonance with the truth. Moreover, to automatically uphold them in any form would allow unscrupulous witness to trifle with the legal process and make a mockery of established judicial proceeding to the detriment of the entire justice system. So kung makita po ninyo, again, alam po ng korte yan na pag hindi nga favorable yung circumstances sa buhay ng isang witness ay pwede talaga yan siya ma-intimidate via mga monetary influence or mga other influence pa. So hindi pinapaboran ng korte porket nag-recant ka lang. Ang titingnan po talaga dyan ng korte yung your statement, whether or not meron ba yun siyang substance, may laman yun siya, kaya niya ma-prove yung gusto niyang i-allege doon or yung ina-allege niya doon. Tapos whether or not meron bang mga other supporting documents, supporting testimonies na magso-support doon sa original statement na yon. Tapos aside from that, titingnan din ngayon yung surrounding circumstances, kung meron bang biglang umaligid-aligid sa witness na to para to intimidate, magbigay ng mga kung ano-anong influence. And then yung second naman po, titingnan yung new testimony ngayon, and of course, titingnan din yung surrounding circumstances and titingnan din yung actual substance nun, 'di ba? And yung reason nga po doon kasi hindi dapat ginagawang mockery yung mga judicial proceedings at justice system natin. Kasi kung ganun nga lang daw po na pwede lang mag-recant basta-basta tapos yung new testimony lang, yung recantation testimony yung papagbasihan palagi, ay it could lead to a mockery nga daw po of our legal system. Okay? So in very simple terms, hindi po porket nag-recant ay automatic yung recant lang yung gagamitin. Hindi po yung ganun. Titingnan ng korte yung dalawa at kung ano yung mas matimbang sa dalawa at kung ano yung kaya i-survive yung test of judicial scrutiny. So in very very simple terms po, tama naman yung sinabi ni Ombudsman Boying na hindi siya threat to the case talaga yung pag-recant ni Sergeant Gutesa, lalo na po kung may iba pa silang witnesses, may iba pa silang ebidensya na mag-establish ng essential elements na magkakaroon ng reasonable certainty of conviction dun sa krimen na ina-allege nila. Tapos yung kay Sergeant Gutesa, kung masuportahan pa yun ng other evidence nila, then that is just additional evidence na lang po yun. But at the end of the day, in this case po, kung kaya ng ombudsman mapakitang may reasonable certainty of conviction even without the Gutesa statement, then the case can still proceed. Yan po talaga yun. And then, yung next na lang po interesting question natin is whether or not padamihan lang ba ng ebidensya talaga sa mga kaso. Kasi 28 si ombudsman, 25 naman daw kay former Martin, pero since nag-recant yung star whistleblower, ay mas malakas daw sila. So yun naman po yung i-discuss natin. Okay, so ang masasabi ko lang dyan po, hindi po yan padamihan talaga ng evidence. Kasi kung let's say, meron ngang 28 na witnesses yung isang side, tapos yung mga testimony naman pala nila ay puro hearsay, meaning hindi galing sa personal knowledge nila, or nung kinross-examine, halatang nagsisinungaling, tapos yung kabila, let's say, merong isa lang, pero very strong yung testimony nun, tapos merong mga supporting documents, other pieces of evidence na magsusupport sa testimony na yon. In that case, posible pa rin manalo yung isa kung mas mapapakita talaga yung lahat ng allegations, lahat ng elements ng crime. So in simple terms, hindi po siya simply padamihan lang ng witness kasi itetest nga dyan or mag-undergo po ng judicial scrutiny yung mga witnesses na yan. So kung lumabas na puro kasinungalingan, puro hearsay, puro walang personal knowledge, kahit po 100 pa yung i-present, 200 ay wala din pong mangyayari talaga sa testimony nun or wala pong magiging value masyado talaga yung testimony na yon. Tapos kung meron lang isa or dalawa na witness na very clear po yung testimony nila, tapos may mga paper trail silang sinubmit, tapos nung kinross-check via another piece of evidence ay talagang nagkakatugma, mas malakas po yun kahit na dalawa lang yun sila versus dun sa 200. So hindi po dapat ganun yung maging mindset natin when we talk of evidence, rules on evidence, na paramihan lang na porket may 28 si ombudsman ay lamang na agad siya. Hindi po yun ganun. But again, I would just reiterate na tama naman po yung sinabi nga ni
ni Ombudsman Boying din na posibleng hindi rin threat yung pag-recant ni Sergeant Gutesa as long as mapakita na nila yung essential elements of the crime they are alleging, which is plunder, graft, and corruption via itong 28 other witnesses pa nila. Okay? And then yung gusto ko na lang din po idagdag dito ay in preliminary investigation din po kasi hindi strictly talaga nag-a-apply yung rules on evidence or rules of procedure kasi wala pa naman po talaga to sa court proper. So ito rin pala yung gusto ko lang din i-explain ng maayos sa inyo kasi nagkakaroon na ng ng discussion among the public na porket nag-recant, therefore mahirap na daw yung kaso. But hindi po yun ganun ka-simple lang kasi number one, si Ombudsman Remulla himself stated may 28 other witnesses sila. Number two, yung mga strict rules on evidence, technical rules on evidence ay hindi po yun strictly nag-a-apply din talaga sa preliminary investigation. So anyway po, may papakita na lang case sa inyo para mas magets nyo talaga itong point ko. Okay, so this case po is GR numbers 216838-up to 39 October 10, 2023. So I'm sure yung sa party to the case familiar po kayo dito. This is Janet Lim Napoles. Ito po yung involved dun sa PDAF scam before. Okay, so anyway po, ito yung relevant provision natin. So kung makita nyo po dito, inulit-ulit na to ng Supreme Court dito eh. So in this Cambe case, Cambe instructs how probable cause is determined. Thusly, so Cambe is a case na sinasite ng Supreme Court in this case as legal basis. So again, this is a showing na yung mga legal procedures na dinidiscuss dito was already discussed in other cases pa, in past cases of the Supreme Court. So dito, it should be borne in mind that probable cause is determined during the context of a preliminary investigation, which is merely an inquisitorial mode of discovering whether or not there is reasonable basis to believe that a crime has been committed and that the person charged should be held responsible. It is not the occasion for the full and exhaustive display of the prosecution's evidence. Therefore, the validity and merits of a party's defense or accusation, as well as the admissibility of testimonies and evidence are better ventilated during trial proper than at the preliminary investigation level. So ito medyo in-explain ko na to kanina, di ba? Accordingly, owing to the initiatory nature of preliminary investigation, the technical rules of evidence should not be applied in the course of the proceedings. In this light, and as will be elaborated upon below, this court has ruled that probable cause can be established with hearsay evidence as long as there is substantial basis for crediting the hearsay, and that even an invocation of the rule on res inter alios acta at this stage of the proceeding is improper. So anyway, yung point ko lang po talaga, technical rules of evidence, yung mga pag-object because nag-recant, so on and so forth, therefore hearsay na, ay hindi yun automatic na mag-a-apply sa PI or hindi siya strictly mag-a-apply talaga sa PI as long as mapakita ng or sa tingin ng ombudsman ay meron ng reasonable certainty of conviction. So kung nakita po nyo dito, probable cause pa yung binabanggit dito kasi old rules pa po yung ginagamit. Pero everything else naman, itong legal theory na dinidiscuss is still applicable to the PI na kinokonduct ng ombudsman except for itong probable cause. Palitan lang to ng reasonable certainty of conviction. But the main point lang po dito is itong technical rules of evidence should not be applied. So, wag po sana natin i-confuse yung public porket nag-recant automatic na agad kasi pwede pa yan i-argue ng ombudsman if you actually look at legal principles involving the preliminary investigation level po of cases. Okay, so yan lang po. Ngayon po, ang final discussion na lang po natin ay kung ano ba dapat yung i-expect natin. Tayo po as the taong bayan, ano po yung dapat i-expect natin sa ombudsman, kay PBBM and the rest of the administration na nag-handle nitong flood control corruption case na to. Coffee ko brown, sarap ang paab. Saktong timpla ng kape, milk, brown sugar. Coffee ko brown. Okay, so for me po, ang ina-expect ko lang po talaga or ang gusto ko lang talaga mangyari sa case na to ay number one, dapat ano po talaga masunod yung mga constitutional processes natin, which is number one, the right to due process. So bigyan ng right to due process si Speaker Martin. Tapos of course, tayo din, the taong bayan, kasi tayo naman po yung involved dito once ma-file to, magiging people of the Philippines, diba yung name ng case niyan versus the accused or the respondent, ay dapat ma-protektahan din po yung karapatan natin to accountability. Diba? And then pangalawa po, kung ako lang po ang tatanungin ninyo, and I'm sure ito rin naman siguro yung point of view ng karamihan sa inyo, wala naman tayong pakialam talaga, diba, sa trial by publicity, conviction by publicity, or acquittal by publicity. Wala tayong pakialam talaga sa mga ganyan, yung mga publicity
actions or programs or kadramahan ng mga government officials natin. At the end of the day, ang para sa atin lang po ay masunod yung rule of law at mapanagot yung dapat mapanagot kasi malaki-laking hindi lang abala kundi pinsala na or damage yung nagawa po talaga ng flood control corruption issue dito po sa bansa natin the last couple of years. So, since like what I stated, wala tayong paki sa mga public propaganda na yan, bahala na po sila ombudsman kung mahilig sila sa ganun. Pero sa akin lang po talaga, sana sundin yung rule of law sa batas natin, 'di ba? Sundin yung right to due process para iwas tayo ng mga technical violations, technical lapses. So in other words po, yung point ko lang talaga, despite the public statements, mga press conference, ay sana magampanan talaga ng maayos yung trabaho at masunod yung rule of law para iwas po tayo sa mga technicalities kasi kung ma-dismiss on a technicality, hindi na po yan, wala pong ulit yan in criminal cases unless except in very unique situations. Pero kung nasa trial level, dismiss na yung kaso, hindi po yan pwede i-file ulit kasi magkakaroon po ng double jeopardy na tinatawag, which is a constitutional right din po yan ng akusado. So yan lang po, i-balance lang yung right to due process ng accused versus the right to accountability ng people of the Philippines. And then lastly, let's say hindi talaga makakuha ng conviction yung ombudsman later on down the road sa kasong to. Ang sana na lang ay maging transparent yung government, diba? Ipakita talaga yung facts to the case, yung evidence to the case para yung mga ordinary members ng taong bayan pwede reviewin yung kaso. Tapos pwedeng may ibang gawin through other means. Hindi po via mga violent means kundi via our right to suffrage po, yung karapatan natin bumoto. Kasi at the end of the day, yung mga individuals naman po na allegedly involved sa flood control corruption ay mga politicians, diba? So kung hindi natin makuha via the legal system yung hinahanap nating justice, ay bawian na lang natin via the political or electoral justice. Yan na lang po ang second resort na pwedeng gampanan ng taong bayan. So this is simply just a call lang po for transparency. So kung makita po ninyo, medyo corny itong sinasabi ko kasi paulit-ulit na, diba? Transparency, accountability. Pero yun lang po kasi talaga yung applicable provisions even in this case. So in summary, we just want na mapanagot, maging accountable po yung mga dapat mapanagot talaga kung sino man yung mastermind talaga na yan at maging transparent din po yung government natin. Kasi halos lahat naman po ng Pilipino affected talaga because of the massive flooding due to flood control corruption issues. Okay, so yan lang naman po ang masasabi ko. Huwag niyo po sana kalimutan i-like itong video, mag-subscribe po sa YouTube channel ko, and kung gusto niyo po ng behind the scenes /Maritesan sa Facebook at TikTok naman po yon. And special thanks po to the members of my Associates for Truth, yung membership program po sa YouTube ko. Maraming salamat po for the extra support. And